Isang mapagpalang araw po ng Martes, August 26, 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero bago natin yan simulan, huwag mo munang kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po sa kasalukuyan ho. Ay nakakaranas tayo ngayon ng malawakang pag-uulan dahil po yan sa low pressure area na mas lumapit pa sa Eastern Visayas at ilang bahagi ng Bicol Region. Kasama din ho dyan ang patuloy na paglakas ng habagat or southwest monsoon dahil po dito kay Typhoon Isang. So aalamin natin yung mga lugar na maaapektuhan at ang mga heavy rainfall warning natin ngayong araw po ng Martes. So sa kasalukuyan ho, itong LPA ay nasa low chance naman na maging isang ganap na bagyo within the next 24 to 48 hours. Merong lokasyon na 120 kilometers east of northeast of Borongan City, Eastern Samar. Kahit low chance ito mga kaibigan na maging isang ganap na bagyo, ay nakadikit na ito sa ilang bahagi ng Eastern Visayas, Bicol Region. Kaya naman kung mapapansin nyo, tuloy-tuloy po ang mga pag-uulan ngayon. No? Talagang buong maghapon ito hanggang sa mga susunod pa na mga araw. Meron tayo nakikita dito, marami nagtatanong kung kailan magiging bagyo. Ito nga pong low pressure area na ito. So tatawirin niya ang Eastern Visayas at tatama tapasok sa ating Philippine landmass. Mas hihina pa siya dahil sasanggi o tatama siya sa ating kalupaan. Possible paglabas nito sa Western Visayas ay posible na itong maging isang ganap na tropical depression or mahinang bagyo. Dahil magkakaroon po siya ng interaksyon dito nga po sa habagat or southwest monsoon. Well, balikan natin yan. Meron tayo ngayon mga forecast weather conditions sa lagay ng ating panahon. Dahil muna sa habagat or southwest monsoon na mas lumalakas, aalamin natin yung mga lugar na apektado. Sa area ng Zamboanga Peninsula, BARMM, Soxargen, Mimaropa at Antique ay patuloy po makakaranas ng maulap na kalangitan. Merong mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat lalo na ho sa hapon at sa gabi. Possible impact nito pagbabaha or landslide sa mga landslide prone area. Samantalang dito naman po sa malaking bahagi ng Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Northern Mindanao, Caraga, Dares po ng Visayas ay patuloy na makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil po yan sa low pressure area na dumadaan na. Nagsisimula na ngayon dito nga po sa Eastern Visayas, Bicol Region at malaking bahagi ho ng Luzon. Possible impact nito pagbabaha po at landslide sa mga landslide prone area. Ang ilang bahagi naman ng ating bansa na hindi ko nabanggit ay patuloy na makakaranas ng cloudy sky, asahan ng mga isolated rain showers and thunderstorm lalong-lalo sa hapon at sa gabi. Dahil nga po halos nagsasanib ang lakas ng habagat at eto nga pong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Meron tayong nakataas ngayon na heavy rainfall warning. Unahin na muna natin yung mga heavy rainfall warning na nakataas nga po dahil dito nga po sa low pressure area. Ngayong araw hanggang bukas po mga kaibigan, inaasahan ang 50 to 100 mm sa dami ng ulan dito sa Aurora, Quezon, Laguna, Rizal, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte. By Tuesday naman mga kaibigan hanggang Wednesday ho, inaasahan ng 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Aurora, Bulacan, Quezon, Nueva Ecija, Rizal, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Sorsogon. Heavy rainfall warning naman tayo dahil po sa habagat or southwest monsoon na nag-i-intensify ngayon or mas lumalakas. Ngayong araw hanggang bukas po ay inaasahan ang moderate to heavy rains na merong 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Palawan at sa Antique. Inaasahan naman sa mga susunod na mga araw sa Wednesday ng afternoon, moderate to heavy rains na merong pong 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Occidental Mindoro, Palawan, Antique at Negros Occidental. Sa mga susunod ulit na araw by Thursday afternoon,
moderate to heavy rains na merong 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Palawan, Antique, Occidental Mindoro. Yung mga lugar na yan, napansin nyo, halos itong week na ito ay makakaranas tayo ng mga pag-ulan dahil nga po sa LPA at dito sa Southwest Monsoon. May nagtatanong sa atin, anong category o magiging malakas ba na bagyo itong LPA kapag ka nabuo na? Sa ngayon mga kaibigan, kung titignan nyo, mahinang klaseng bagyo lamang ito at hindi nakikitaan na magiging typhoon category kagaya nga po ni Bagyong Isang. Pero syempre hindi natin rule out or inaalis yung mga posibilidad na kapag ka nakalabas na ito sa Western Visayas at naging isang ganap na tropical depression hanggang tropical storm, posibleng mas lumakas na or mag-intensify ito into severe tropical storm hanggang sa typhoon category. Bakit? Dahil huyan sa habagat or southwest monsoon, mas magkakaroon sila ng interaction dalawa dahil mas malapit na itong LPA dito sa kalurang bahagi ng ating bansa. So marami tayong mga kababayan ang dapat maghanda dahil po kahit LPA lamang ito, pinagsamang lakas yan ng habagat at low pressure area. Kapag ka ito ay naging isang ganap na bagyo at nakalabas na dito sa Western Visayas, tatawagin ho itong Bagyong Jacinto. Pang-5 bagyo ngayong Agosto, pang-10 naman po ngayong 2025. Inaasahan huling bagyo ito ngayong buwan ho ng Agosto. Pagdating naman sa mga susunod na buwan, Setyembre hanggang Oktubre, tagda 2 hanggang 4 na bagyo po ang ating imo-monitor. Yan muna ang pinaka-latest update natin sa lagay ng ating panahon. Please huwag kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po.